Hello mga ka-DDS, gusto ko lamang pong pansinin itong paninira na naman ng isang dyaryo sa ating Duterte administration sa pamamagitan ng pagbaluktot ng interview ni DOTR Secretary Artogade. Ito po yung nilabas ng Inquirer September 7, 2016 na may headline na Metro Manila traffic is just a state of mind. At nasundan pa ng It's all in the mind, a transport official said of the country's traffic situation. Napakamalisyosong headline po ito. Pag binasa mo ang headline, parang ang sinasabi ni Secretary Togade, ang traffic ay nasa pag-iisip lamang daw ng tao. Dahil dyan, marami ang nagalit, marami ang nag-react. At kung ako nga naman ang makakabasa niyan, maaasar at magagalit talaga ako. Dahil sa araw-araw na nararanasan nating traffic na yan. Tapos ang maririnig mo pa o mababasa mo pa na galing sa kinauukulan, nasa isip lang daw natin yung traffic, yung problema sa traffic. At syempre, ang sisisihin na naman ng tao dito ay ang ating Pangulong Duterte. May mga nagsasabi tuloy na palpak ang itinalagang DOTR Secretary ni Pangulong Duterte. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng state of mind at bakit ba nasabi ni Secretary Artogade ito? Alamin po muna natin yung konteksto ng kanyang sinabi at bakit niya yan sinabi. Una, ang pinagmulan niyan, yung statement na yan, nung during the inauguration ng UB Express sa airport. Hindi makapagsimula yung seremonya dahil merong isang guest speaker na hindi pa dumarating, kaya inaantay nila. Tinanong tuloy ni Secretary Artogade, nasaan na yung speaker, nasaan na yung guest speaker? Sagot ng mga tao doon, baka na traffic kaya na late. Meron ding isang panauhin doon na guest speaker din, birthday din niya, kasabay ng inaugurasyon. At dahil birthday nun, nagpahanda si Secretary Artogade ng flowers. Wala pa yung flowers. Kaya hinanap ito ng Secretary Art. Asa na yung flowers? Ang sagot ng mga tao doon, baka na traffic, kaya na late yung flower delivery. Doon na po nag-react si Secretary Artogade at sinabing, ito nga yung sinabi niya na, traffic has become a state of mind. It has become an excuse to justify one's non-performance or non-compliance to an appointment. Hinalimbawa niya dito yung pag nalilate umuwi ang asawa, laging dinadahilan. Traffic, kahit hindi naman. At doon niya na nasabi yung a state of mind adds to the problem of traffic. Let's stop blaming traffic. If you're late, that's that. Ibig sabihin nun, huwag mong gawing dahilan ng traffic pag na-late ka. Na-late ka kasi kulang ka sa time management. Ang pinalabas ng Inquirer sa kanilang headline na ang traffic ay nasa isip lang daw ng tao, talaga namang nakakainit ng dugo yun dahil malayong-malayo yun sa sinabi ni Secretary Togade. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na angling or sensationalism. Para saan ba yan at ginagawa ng mga media yan? Siyempre, para sa pera. Para maraming maging interesadong basahin o panoorin yung balita nila. At sa pagkakataon na to, para maraming bumili ng kanilang dyaryo. Imposible naman pong sabihin ni Secretary Togade na nasa pag-iisip lang natin ng problema sa trapiko. Bakit? Common sense naman po. Bakit hihingi ng special power si Secretary Togade mula sa mga mambabatas kung nasa pag-iisip lang pala natin ang problema sa trapiko? Malaking kagaguhan naman ata yun. Pangalawa, pumirma po ng isang MOU or Memorandum of Understanding o kasunduan na magko-coordinate ang MMDA, LTFRB, LTO, DND, PNP, PCG, etc. on maritime safety and traffic decongestion noong August 15, 2016. Pangatlo, noong June 2016,
Sinabi niya sa isang interview ang linyang, hindi ba nabababoy na yung quality of life natin dahil sa traffic? Hindi ba pinagtatawanan na tayo sa buong mundo dahil sa traffic? Tell me if that's not a crisis, what is? So, alam ni Secretary Tugade at aminado siya na may krisis tayo pagdating sa trapiko. So, malabo niyang sabihin na isang state of mind lang ang traffic. Nakakalungkot mang sabihin, pero meron talagang ilang media na ay talaga namang gustong siraan si Pangulong Duterte. Kaya maging mapagmatsyag tayo at tumutok po dito sa alternative media, itong tinatawag na social media o yung Facebook.